dapat prepare ka na eh. Hanggang ngayon eh, first step ka pa rin. Sa loob ng 5 taon, dapat prepare ka na, dapat graduating ka na. Pero ngayon eh, first step ka pa rin eh, kasi tamad mag-aaral. Diba? So, ganun po ang buhay ng Kristiyano. Okay? Since you have dialogue hearing, meron pong 3 bagay dito. Yung dialogue hearing, that is notrus. So, pinaliwanag ko na po, bakit pilagi ko, ginagamit ko po lagi yung salitang Grego para kung makita po ninyo, masanay yung inyong mga mata. Yung salitang notrus. No? Sluggish, slothful, lazy, dull. It shows lack of interest. It shows lack of engagement. It shows detachment. Kung ako pinag-aaral, yung mga kaklase ko, pag ayaw mo walang interest sa itong ginagawa, hindi po nakikinig sa teacher. Lack of engagement. Anong ginagawa? Pag nagtuturo na yung teacher, nagdodrawing dun sa diba? Nagdodrawing dun sa desk kung ano na mga sinusulat. Detachment, hindi na po papasok yan. That is the sign of dullness. O yung katamaran. So, dullness can be 2 factors. One is dullness may be self-induced, no? Because of ourselves. Sa ating mga sarili. Diba sabihin? Si Ona naman magtuturo, kakatamad magturo ito, nakakaantok. Nakakaantok yung teacher na to eh. Diba? Nakakaantok to eh. Nakatamad ako mag-aaral dito. Pero dun sa mga estudyante po na masikap sa pag-aaral, ano pong ginagawa? Kahit po tinatamad sila makinig sa teacher, anong ginagawa? Sinusundan nila yung tinuturo ng teacher. Pagdating sa bahay, nagbabasa ng aklat, nagre-research, pumupunta sa library. Bagamat ang teacher po, tamad magturo o hindi marunong magpaliwanag ng maayos, hindi makapagpaliwanag ng maayos. Yung po mga estudyante na masisikap sa pag-aaral at masigasig sa pag-aaral, nag-aaral ng kanilang sarili para po masundan yung klase, yung subject ng teacher. Ganyan din po sa atin. Noong panahon po namin, kapag po sa panahon ng sambahan, kami po ay nag-take notes pa po ng mga talata. Nagsusulat pa po kami ng mga talata ng panahon. May mga daladala kami po. At kami sinusulat po namin yung mga pag-aaral kada araw ng linggo. Or it may be externally imposed, caused by circumstances or deceptive influence beyond oneself. So, maaaring may problema tayo sa bahay, maaaring gutom yung estudyante kaya hindi nakapagtuloy, maaaring may karamdaman, may sakit, kaya hindi nakapagtuloy. Pero ang problema, yung deceptive influence beyond oneself. Sabihin ko klase, teacher natin, no? Tamad magturo. O nga, no? Pero huwag tayo pumasok, magpilihan lang tayo sa labas. Hindi ka magpunta na lang tayo. Magpunta na lang tayo sa mundo. Papasati naman tayo. Yan po yung mga katwiran ng external imposed or internally exposed. Deceptive influence beyond oneself. Pero may problema po. Ito po yung pinaka-nakakatakot po sa atin. Kaya dapat po ang maging mangaral, maging matatag sa lahat ng maging mga issue. Yan po ay nasulat, lalo na po ito po sa aklat na ito po yung pinaka-troubling matters po. Nasulat po doon sa aklat ng Ikalawang Timoteo Kapitulo 4:3. For the time will come that they will not endure sound doctrine. Sapagkat darating anya ang panahon na hindi na nila pakikinggan ang mga mabubuting aral. Kundi ayon sa kanilang sariling kagustuhan, sapagkat sa pagkakasumakit nila na magkaroon ng katinantenga, ay nagsisipaghanap sila ng mga gurong kanilang sarili. Ang troubling matters po is when the church decides kung ano ang kanilang pakikinggan. At sila ay humahanap pa po ng guro na magbibigay po ng mga mensahe gusto po ilang pakinggan. That is now the troubling matters. Diyan po sa bagay niyan, dapat maging matatag ang isang preacher. Kapag ang isang Kristiyano ay humanap na ng kung anong gusto niyang pakinggan at kung sino ay kanyang pakinggan, that is the sign of immaturity. Okay?
And the second one is, yung binanggit po ng apostol na si Pablo sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 4. Gusto ko na pong basahin para pong masigit na maniwala. Sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 4, talatang 16. Sabi po dito sa Aklat ng Galacia, Kapitulo 4, 16-17. Kaya nga, ako ba kayo naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan? Kaya nga, may nagpamalasakit kay sa inyo sa hindi mabubuting akala. Subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. At sabi po, naging kaaway baga ninyo sa pagsasabi sa inyo ng katotohanan. Sila'y nagmamalasakit sa inyo. So hindi po natin nakita yung sila. Sabi na siya, sila'y nagmamalasakit sa inyo. Ngunit hindi sa kayo bubuti, sapagkat nais nilang ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Yan po ay nangyari po sa panahon ng mga apostol. Sa 4 na buong pinag-aralan natin, binanggit ko po yung pinag-aralan natin yung sinunod iklipat, mga kasulatan na para bagang patungkol mga sulat ng mga apostol. Mga aral na nagsimula sa panahon ng mga apostol na sinisiraan ang aral ng mga apostol para maitayo ang kanilang sarili at ang produkto po nun yung sunod iklipat. At yan po ay nangyayari sa panahon po natin. Yan po yung problema, yes. Na kapag ang isang Kristiyano ay humanap na kung sino ang kanilang gustong pakinggan at kung anong paksa ang gusto nilang pakinggan. At alam po pa naman po, sa loob ng isang klase po, hindi po estudyante ang nasusunod. Sino po ang nasusunod? Sino ang nasusunod? Instructor, di ba? Kasi may lesson plan yan. Instructor po ang nasusunod, hindi estudyante. Either na dalawang bagay lamang po, pwedeng dalawang bagay lamang po pwedeng gawin ng estudyante. Either na magsikap sa pag-aaral, makinig, o mag-drop out na sa dalawang bagay lang po yun. Sa bagay na po yun, dapat maging matatag ang mga ngaral. Diba? Yun po sinasabi. Sabi po ron, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi sa inyo ng katotohanan. Sila'y nagpapalasakit sa inyo. Hinihikayat nila kayo. Ngunit hindi sa katotohanan, kundi sa ikabubuti. Kundi nais nila kayong ihiwalay sapagkat nais nilang sila'y paglingkuran ninyo. Yun po yung tinatawag na faklan po, ang tinatawag na aklat po ng Hebrews chapter 25, nakindaan na narapat maging mga guro. Subalit sa kanilang tinatawag na pagiging immature at kawalan ng pagnanais, maaaring kakulangan. Hindi naman po natin sasabihin kakulangan ng mga apostol sapagkat sila ay guided by the Holy Spirit. So yung po kanilang kakamaran ay tinatawag na self-induced. Pero sa panahon po natin ngayon, dalawa pong bagay, it is self-induced or externally imposed. So bagay. Kaya paano natin malalaman? So, sapagkat meron po tayong mataas, ito ay tinatawag na Pangulong Sacerdote sa bahay ng Diyos. Nagbigay po ng exhortation, yung po tinatawag na Hebrews chapter 10:25, at yan mababasa po natin simula po sa 22 hanggang 24. So let us draw near, at tayo kanya magsilapit na may totoong malinis na puso, na mayroong assurance na mayroong tapat na katiyakan ng ating pananampalataya, ng ating puso ay nabisikan mula sa masamang bugi, at ang ating katawan ay nahugasan ng malinis na tubig. Tayo ngayon ating ang pangahawakan, papahayagan ng ating pag-asa without walang pagbubulong-bulungan sapagkat tapat ang nangako. 24, and let us consider na tayo ngayon magtinginan sa isa't isa na ating udyukan, na tayo mga udyukan sa pag-ibig at sa mabubuting